So hi, ako si Mark Leus Masangkay, founder and owner ng Manila Miniatures. So si Manila Miniatures, kami ay nagpo-provide ng unique diecast ng mga sasakyan na makikita mo sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Actually, nagkaroon na rin kami ng diecast ng taxi from Cebu and Davao. So ganun kalayo ang reach namin. Then si Manila, ang name niya comes from the combination of the words Mini and Manila. So kasi pinaliit mo yung version ng Manila. So Mini, Manila, Manila. So doon ko siya na-come up. Then si Manila Miniatures, nag-start siya 2018. Doon ko siya na-found. So kung paano ko siya nakapag-inspire sa akin is yung nung nagpunta kami ng Hong Kong, kasi may binili ako na maliit na taxi ng Hong Kong. Then sabi ko sa sarili ko, bakit walang ganito sa Pilipinas, no? Kasi ang cute eh. Lahat talaga, ultimo taxi, fire truck, ambulance, bus ng Hong Kong, yung Tranvia ng Hong Kong, halos lahat, pati street scene meron sila. So sabi ko, bakit walang ganito sa Pilipinas? Pag pumunta ka sa mga toy store, hobby store, ang makikita mo lang is police car ng US, ng Japan, ng Dubai, puro ganun lang. Wala ka man lang makikita sa Pilipinas kundi yung jeep, kundi yung kalensa, ganun lang, ganun kasimple. So sabi ko, mag-start nga ako ng diecast line na puro unique vehicles naman sa Philippines. So ayun, pagbalik ko rito, syempre inumpisahan ko na siya sa few taxi lines, no? Tapos actually isa rin sa unang products namin nun is yung customized na beep card, no? Meron, ang design niya is 3D na mga LRT and MRT. Unfortunately, nagkaroon lang ako ng problem nun sa laptop ko, kaya nawala yung files ko nun. Kaya I need to restart on that. Pero yun nga, ang lineup ko nun nauna is few taxi lines, no? Then hanggang sa dumami na siya ng dumami. Actually, pag bumabiyahe ako or pag nasa labas ako, kung may opportunity na pwede kong mapicturean yung gusto kong gawin na sasakyan, pinipicturean ko. Kasi ang pinaka-goal ko is makuha lahat ng details para pag nung sasakyan, para pag miniaturize ko, kuhang-kuha ko siya lahat. So yun ang pinaka-aim ni Manila Miniatures. Best diecast ko naman as of the moment is yung 1:43 bus ni, actually parang partnered to with Red Cross. Binigay nila as token sa may-ari ng Victory Liner, UB Express, tsaka yung Ceres Liner. No? So ang ginawa namin is nagpa-request sila ng 1:43 bus na design ng bus ng Victory, UB Express, tsaka Ceres Liner. Pero meron siyang mga design ng bakuna bus kasi nag-donate or nagpahiram nung pandemic si Victory Liner, yung mga companies na yon, ng bus para gamitin as bakuna bus ni Red Cross. So in return, binigyan nila ng token of appreciation din yung companies na yon via the Manila Miniatures. Struggles ni Manila is since nag-pandemic, pumasok si pandemic, medyo humina tayo kasi kung alam nyo naman, diecast is a want, not a need. So medyo naapektuhan tayo ng pandemic. Actually, pre-pandemic, ang naiwan sa akin na orders is umaabot ng 50 plus na diecast yung natenga nung pumasok yung pandemic. So ngayon, medyo bumabangon naman na ulit, though paunti-unti, pero syempre ramdam pa rin natin yung pinaka-effect ng pandemic sa pinakakita or profit ng items natin. Although bumabangon, tinatry ko ulit mag-launch ng new products, and hindi na lang kami nag-concentrate din sa paggawa ng diecast. Nag-offer din kami ng diecast customization services, diorama, and scale model. So since na-expose na rin tayo sa mga clients natin ng companies, yun ang na-appreciate nila sa atin na nagkakaroon sila ng unique token. No? So yung mga miniature na sasakyan, hindi lang pang collector, kundi mga pang VIP na rin. Actually sila Red Cross na bibigay na rin sa mga nagdo-donate yung mga ganong diecast na ambulance ni Red Cross. Then sa ngayon ang struggle ko rin, isa rin sa struggle ko is yung diecast availability, kasi syempre
nagsusource out tayo sa mga suppliers natin and hopefully magkaroon naman din kasi in the future ng sariling die-cast molding yung Manila Miniatures. Pero as of now, yun yung struggle ko. Kapag hininto ng supplier yung mag-produce ng die-cast na yun, wala na akong magagawa and magsusource out na lang ako ng iba. So, yun ang medyo struggle sa akin. Pero, thankful naman din ako kay God na hindi naman ganun kabilis sila magtanggal ng die-cast. So, continuing pa rin, nakakatuloy pa rin naman ako sa products ko. And as of the moment, more than 100 na yung products ni Manila Miniatures. So, itong nasa likod ko, konti pa lang yan. Marami pang wala, hindi na na-display kasi kung makikita nyo ang tip ng ating workshop. And, ayan, actually, kung nakita nyo yung showcase ni Zenta Media, no, sa MIAS or Manila International Auto Show 2023, halos siksikan na yung sa display namin no, ng Manila miniature items. So ganun siya karami. And actually pati yun, kulang pa yun yung naka-display nung sa MIAS. Iilan lang to sa proud products ni Manila Miniatures. So ito, ang favorite quote ko is yung gusto rin ni Ray Kroc. So from the movie, The Founder. Nothing in this world can take the place of good old persistence. Talent won't. Nothing's more common than unsuccessful men with talent. Genius won't. Unrecognized genius is practically a cliche. Education won't. The world is full of educated fools. Persistence and determination alone are all powerful. So, syempre, kumbaga, kung talagang porsigido ka, walang makakapigil sa'yo no? So, matatalo mo yung talentado, matatalo mo yung edukado, matatalo mo silang lahat. Kung talagang marunong kang dumiskate, marunong kang magpursige sa ginagawa mo. So, yun ang rin ni Manila Miniatures, no? And as my another tagline din, we provide intricately detailed die-cast at a better quality with the best price. So, yun ang aking pinaka motto or tagline din ni Manila Miniatures. And for now, so watch out na lang din sa mga upcoming releases din ni Manila Miniatures. Actually, medyo makikita nyo rin yung iba rito na to be released soon, no? So don't forget to like and follow us on all our social media platforms, Facebook, Instagram. Just search Manila Miniatures. Then meron din kami sa Lazada and our Shopee stores para makita nyo yung mga products na available sa market, tsaka maging updated din kayo sa mga future releases, tsaka promos and discounts. So, yun lang. Thank you so much to Zenta Media. Tama ba? Thank you so much to Zenta Media for this opportunity given to us here at Manila Miniatures, and shout out sa aking asawa, si Jane, hello, sa aking anak, Arius Tadeus, sa aking mga parents, no, mama, papa. Salamat po sa pagsuporta, and Lola Leti, salamat din po sa patuloy na naririnig kayo. And syempre, kay Lord, maraming salamat na sa pagtugon sa mga dasal natin. So, yun lang po, maraming salamat, and have a good day po.